Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa 8 lugar sa Bicol, Southern Luzon at sa Visayas. Dahil pa rin yan sa Bagyong Ramil na may international name na Feng Xian. Ayon sa Pag-asa, magla-landfall ang Bagyong Ramil sa Northern Samar. Kumuha tayo ng update sa galaw ng Bagyong Ramil mula kay Lian Loreto ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Lian? Magandang hapon po, Sir Mar and Miss Ricky at sa lahat po ng ating mga tigasbaybay. Ito nga pong si Bagyong Ramil, slightly may bahagyang paghina po ito habang nasa baybaying dagat po ng Northern Samar. Kanina nga pong alauna ng hapon, ito po ay nasa coastal waters na ng Lawang, Northern Samar. May taglay pa rin po na hangin na aabot sa 65 km per hour at pagbugso na aabot sa 90 km per hour. Sa ngayon, kumikilos po ito pa westward sa bilis na 25 kilometers per hour. At nakikita nga po natin sa susunod na mga oras, posible po almost stationary o magtatagal po yung sentro nitong Bagyong Ramil malapit sa may Northern Samar. Kaya't asahan ng ating mga kababayan na nasa may Eastern Visayas at Bicol region na magproprolong po yung ating mga rainfall at malalakas na hangin dyan sa susunod na mga oras. At after naman po noon, posible mag-west-northwestward po ito o mag-northwestward movement patungo naman sa may Catanduanes. Posible po yung landfall dyan sa may Catanduanes mamayang hapon o mamayang gabi. At kung mag-southward shift naman po yung kanyang track ay posible naman na mag-landfall dito po sa may Albay o Sorsogon. Sa susunod pa na mga oras after that, posible po na mag-landfall naman po ito either po sa may Polillo Islands or mga isla pa sa mga dito po sa may Camarines Sur. At bukas naman po ng umaga, inaasahan natin na posible naman po ito mag-landfall sa may Quezon o sa may Isabela or sa may Aurora provinces. At nakikita natin habang binabaybay po nito ang mga isla dito nga po sa eastern side ng Luzon ay ma-maintain niya ang tropical storm category, ngunit hindi natin inaalis na posible pa rin po ito maging severe tropical storm. Babaybayin naman po nito ang Luzon landmass bukas ng umaga hanggang hapon at posible nga po makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng umaga. Sa ngayon nga po nakataas ang wind signal number 2 dito po sa may northern portion ng Aurora, Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern portion ng Camarines Sur maging sa extreme northeastern portion ng Albay, northeastern portion ng Sorsogon at dito rin po sa northeastern portion ng Northern Samar. Asahan po ng ating mga kababayan dyan posible ang 62 to 88 kilometers per hour na mga bugso ng hangin na malalakas po yan. Kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan, posible po ito mag-uproot ng mga puno ng saging. At yung mga light materials din po na mga bahay, posible din pong maapektuhan itong malalakas na hangin ni Bagyong Ramil. Wind signal number 1 naman po ang nakataas sa may Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging sa may Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija sa eastern portion ng Bulacan, eastern portion ng Tarlac maging sa eastern portion ng Pampanga, northern and eastern portions ng Quezon, nalalabing bahagi din po ng Camarines Sur, Albay at Sorsogon maging dito sa may Burias Island at Ticao Island. Aside po doon, nakataas din po ang wind signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at sa northern portion ng Samar. Asahan po yung 39 to 61 kilometers per hour na mga bugso ng hangin sa loob ng 36 hours. So, kung hindi pa po natin ito nararamdaman sa ngayon, posible natin maramdaman yung malalakas na hangin bukas po ng umaga. Kaya maghanda po yung ating mga kababayan na may mga wind signals. Ngunit hindi lamang po mga malalakas na hangin yung banta nitong Bagyong Ramil. Sa may southern periphery naman po nitong Bagyong Ramil ay posible naman po yung malalakas na mga pag-ulan. Kaya aside po dun sa mga pag-ulan na direktang epekto po nitong si Bagyong Ramil na malapit sa sentro po ng bagyo, kabilang na po dito yung mga nasa may eastern most portions ng Luzon, dito po sa may Isabela,
Isabela, Aurora, sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar, posible yung hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan. At yung mga nasa may rest naman po ng Visayas provinces, posible naman yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan na posible pa rin po no, na makakos po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. At idagdag ko lang po, kabilang po dito yung mga nasalanta po nitong mga earthquake dito po sa may northern portion ng Cebu. Kaya sana po yung makapaghanda yung ating mga kababayan sa mga posibleng malalakas na mga pag-ulan. At yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Lian, may tanong lang kami. May possibility ba na magdulot ng storm surge itong bagyong Ramil lalo dito sa mga nakatira malapit sa eastern seaboard ng bansa? Yes po, tama po yun, no? Posible po yung mga storm surge o mga daluyong sa may eastern side naman po ng Luzon. At yun nga po, posible hanggang 1 to 2 meters na mga daluyong ang maranasan ng ating mga kababayan na posibleng direct hit nitong bagyong Ramil. At aside po doon, posible din po yung mga daluyong naman bukas ng hapon o umaga dito naman po sa kanlurang bahagi ng Luzon, dito po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, maging dito po sa may Zambales. Kaya para po sa ating mga kababayan din po na malapit sa mga coastal areas ay sana po at pong isipin kung kailangan po nating lumikas at makipag-coordinate na po tayo sa ating mga local government units. Idagdag ko lang din po, sir, no, na meron na din po tayo nakataas na gale warning sa may eastern seaboards naman po ng Southern Luzon, kaya't bawal din pong maglayag ang ating mga kababayang mandaragat para po sa kanilang mga safety. Lian, nabanggit mo yung mga kababayan natin sa Cebu. May mga lugar doon na may mga naitalang rock slide, landslide. Paano makakaapekto, anong panganib na dala nitong bagyo sa mga kababayan natin dyan? Dahil nga po dito sa mga pag-ulan nitong si Bagyong Ramil, nag-e-extend po kasi no hanggang sa may northern portion ng Cebu. Itong mga pag-ulan nito, kahit wala tayong wind signal, maaari pa rin po tayong masaturate yung mga lupa natin na naapektuhan na nga po nitong mga nakaraang mga earthquake. Kaya kung nandun nga po kayo sa mga vulnerable areas na recently nga po na earthquake po sila, ay sana po lumayo na lamang po tayo dun sa mga hindi pa safe na mga lugar, no, yung mga na-assess na po ng ating mga local government units and deemed not safe na malapit po sa kanilang mga lugar. Maraming salamat sa iyo, Lian Loreto ng Pag-asa Weather Forecasting Center.